Ngayong araw nga mga kaprobinsyano, meron nga pala tayong ipagluluto. Biglaan nga lang din ito at hindi ko nga alam na karawan niya pala ngayon. Kaya nung tinawagan niya ako kanina, agad-agad na akong lumarga. Daladala ko nga yung aming super kalan at yung aking sandata. Hindi naman ako lalayo at dito lang din naman yon sa aming barangay. Kung bagay sa kabilang purok lang. Pagdating ko nga dito sa kanila, ito at isa-isa na nga nilabas ng birthday boy yung ipinaluluto niya sa ating pangpulutan. Bali ito nga pala mga kaprobinsyano, maskera ng native na baboy. At ang request nga ng birthday boy, gawin daw natin itong sisig. At ito naman mga napalambutan ng pugo, gawin naman daw nating adobo sa gata. Kaya ito't hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa, agad na naming sinimulan. Una na nga namin hinanda mga kaprobinsyano itong maskara ng native na baboy. At kung mapapansin nyo nga mga kaprobinsyano, talaga namang napakakapal ng taba. Panigurado nga iimpis to kapag prinito. Ito nga pala yung kaibahan ng native na baboy sa mga hyper na lahi. Mapapansin mo nga yun sa balat at sa kapal ng taba. At nung matapos na nga naming hiwain, ito at nilaga ako na nga kaagad mga kaprobinsyano para mapalambutan. At habang nakasala nga diretso naman kaming nagayak na mga gagamiting ricados. Mabuti na nga lang din at may mga nakatulong tayo dito na tropa ng aking bayaw. Mabibilis kasi ating pagluluto pagka ganitong may mga kasama tayo. At nung maigayak na nga namin mga ricados, ito at pinadali na nga kaagad sa akin ni Bayaw J. Bongs yung adobo sa gata na pugo. Medyo nakakamiss na ilasan nito mga kaprobinsyano at matagal-tagal na rin nung huli ko itong mailuto. Dito ko na nga pala dinali sa loob dahil sa labas kasi nakasalang pa yung pangsisig. Kung matatandaan nyo nga mga kaprobinsyano nakapagluto na nga rin pala ako dito nung nakaraang taon. Ang okasyon naman noon kaarawan naman ng kanyang anak. Magarbo nga ang naging handaan noon. Bukod sa nakakatering na iba pa yung aming iniluto. Pero ngayon naman mga kaprobinsyano sisimplihan lang daw niya yung kanyang kaarawan. Halos ang magiging bisita niya nga mamaya yung kanyang mga kumpare. Ito nga palang pugo mga kaprobinsyano kapag inaadobo, halos hindi nalalayo ang lasa sa adobong dagang bukid. Kung napapansin nyo nga pati itsura hindi nalalayo. Bali discarding ginawa ko nga dito nadobo ko muna ito ng tuyo. Kung medyo pumuputok-putok na nilagay ko na itong gata. 35 pirasong araw itong kinatay nilang pugo kagabi. Kaya marami nga rin ang naging karne. Lulutuin lang naman natin ng mabuti yung gata niyan mga kaprobinsyano. Para nang sa ganun kapit na kapit ang lasa. At nung medyo malapit na nga matuyo yung sarsa at nagmamantika na, yan lang ang sinyales na luto na yung gata. Kaya ito't pinatikim ko na nga muna kay Bayaw J. Bongs. At nung okay na nga yung ating adobo sa gata na pugo, ito at okay na nga rin pagkalambot ng ating pangsisig. Siyempre, palalamigin muna natin yan para mamaya piprito na lang. Tapos bumili nga rin pala sila Bayaw ng paa ng manok para naman daw masolve yung kanyang magiging bisita mamaya. Mabisa din kasi itong gawing soup. At sa ginagawa ko nga fried chicken feet, ganito rin yung magandang sukat. At pagkatapos nga naming malinisan yung mga paa ng manok, ito at nagtanghalian na muna kami mga kaprobinsyano. At sa mga oras kasi na ito, gutom na ang mga person. Ang inulam nga namin mga kaprobinsyano itong adobo sa gata na pugo. Pero pagkatapos nga naming mananghalian, ito at diretso nga ulit kami sa pagluluto. Ito at nagdatingan na nga rin yung ilan sa mga bisita ng birthday boy. Mukhang maaga yata yung ikot ng baso at hindi nga ako nagkakamali mga kaprobinsyano. Ito at naglabas na nga ng malamig na pulang kabayo si Bayaw J. Bongs. Sige kakot habang tumatagay kayo dyan, gagawa muna ako ng mabisang pulutan. Bali ang susunod na nga nating dadalihin mga kaprobinsyano itong sisig. Marami-rami nga ito mga kaprobinsyano at dinagdagan pa namin ng 3 tokwa. Nangangamba kasi si Bayaw baka daw mabitin sa iba pang mga bisita. Kaya kahit sa sibuyas nga dinagdagan na namin. Diyan man lang masolve sila. Ganyan nga lang tayo kasimpleng dumali ng sisig mga kaprobinsyano. Kapag nailagay na lahat ng mga gusto nating ilagay na sangkap, saka nga lang natin yan imemekos-mekos ng walang mulat. Hindi pa nga ako nasiyahan, nilagyan ko pa ng liver spread. Para na sa ganun ganahang mamulutan yung mga bisita mamaya. Yan, yung trip natin sa sisig. Tipong medyo malabsaba. Asla. At dahil ayos na nga raw sabi ni Bayaw J. Bongs, ayun at diretso na nga niyang ipinasok sa loob. At yung bungo nga pala nung baboy, ang ginawa nga pala natin dito sinampalukan. Ay no, mukhang malalakas yata ako sa pulutan pag ganito yung nakaharap. Parang wala na yata akong panglasa mga kaprobinsyano kaya ito't pinatikim ko na kay Kuya Benog. Okay na nga rin daw ang lasa kaya ito't itatabi na nga rin niya ni Bayaw J. Bongs. Shoutout nga po pala dito sa kanyang mga kabahay na kung saan nga halos matatapos na nga rin sila sa pagluluto ng mga pang merienda, spaghetti pansit at sopas. Para ganahan pang araw tayong magluto. Ito at pinagbukas na nga tayo ni Bayaw J. Bongs ng isang bote. Dahil ang huli nga nating lulutuin mga kaprobinsyano itong chicken feet na kung saan lalagyan nga natin ng isang mabisang sangkap. Walang iba kung hindi itong sibot kung saan magbibigay nga ng kakaibang lasa dito sa chicken feet soup. Simple lang ding lutuin ito mga kaprobinsyano. Para ka lang din dito nagluluto ng tinola. Kung saan sasangkutsahin nga lang ito sa babang sibuyas at luya, mintang durog, sibot at patis. Siyempre lalagyan na rin natin yan ng asin at kaunting seasoning. Marami-raming sabaw at diretso na nating palalambutan. At nung malambot na nga mga kaprobinsyano, ito't nilagyan na nga rin natin ng kikiam. Mainam nga rin ilagay dito mga kaprobinsyano yung squid ball. Nilagyan na nga rin natin yan ng siling berde para sa dagdag aroma. At kung ikaw nga medyo nagtitipid at naghahanap ng masarap na pulutan, isa nga ito sa may isasuggest ko po sa inyo. Chicken feet na may sibot. Yung sabaw nga nito mga kaprobinsyano, akala mo sabaw ng sinaing. At dahil ito na mga kaprobinsyano, ito tinikman nga ng isa nating kaibigan.
At dahil ayos ng araw, ito't kinantahan na nga muna si Bayaw J. Bongs. Pagkatapos ng kantahan sa loob si Bayaw J. Bongs, nagkainan na sila sa loob. Kami naman dito sa labas ay nagumpisa na rin tumagay. Pero yung dagsangan ng mga bisita, mga kaprobinsyano, ay mamaya pa namang gabi. Kung bagay ito ay mga pauna pa lang. Tipong mga bisitang ayaw magpagabi. Ako na may natutuwa mga kaprobinsyano. Dahil kahit papaano ay nakatulong naman ako dito sa kaarawan ng aking bayaw. Pero dahil marami nga akong obligasyon sa bahay, hindi na tayo masyadong nagtagal pa at tayo nagpaalam na rin. Pero syempre dito sa probinsya ay hindi mawawala yung pasyaron. At pag uwi ko nga ng bahay, ito agad-agad ako sinalubong ni Boss Commander. Paniguradong hindi magagalit pag ganitong may pasalubong. Paano ba mga kaprobinsyano? Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Hanggang sa muli. Bye!